Hello po mga katambay, muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong bagong kukumentuhan, ang ating mga mambabata sa Kamara. Ito po tinuligsa po ang Pulse Asia na hindi nagiging pabor po sa kanilang kagustuhan mga katambay. Ang karamihang mga Pilipino sa survey ay ayaw balangkasin ang Chacha o ang tinatawag nilang PI mga katambay. Bago po natin umpisahan ang balita at komentuhan, nagpapasalamat po muli si Kamanong po sa gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Bilang isang organisasyon ng mga academic, hindi naging parte o hindi magiging bahagi ng anumang black propaganda ang Pulse Asia Research Incorporated. Ito ang paninindigan ni Ronald Holmes, presidente ng polling body matapos natulig sa inang ilang leader ng Kamara ang isinagawa nitong survey kaugnay ng charter change o CHACHA mula March 6 hanggang 10, 2024. Dagdag pa nito, 20 taon na nilang itinatanong ang survey questions. Sinisimulan nila ang sequence sa pamagitan ng pagtatanong sa respondents kung sang-ayon sila sa CHACHA. Kasunod dito ang mga partikular na isinusulong na amyendahan sa saligang batas noon at ngayon. Mayorya ng mga Pilipino o katumbas ng 88% ang hindi sang-ayong maamyendahan ang 1987 Philippine Constitution ngayon ayon sa Pulse Asia Survey. Lumabas ang resulta sa pamamagitan ng pagtatanong sa 1,200 adults sa buong mundo. Tinuligsa ni House Majority Leader Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe ang pagkakaroon ng irrelevant o walang kaugnayan umanong tanong sa Pulse Asia Survey. Bahagi ba raw niya ito ng black propaganda? Naniniwala naman si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David Suarez, na maaaring maapektuhan ng umano'y bias survey questions ang pananaw ng publiko at magkahahadlang sa dialogo kaugnay ng constitutional reform. Giit naman ni House Deputy Majority Leader, Iloilo 1st District Representative Janet Garin, dapat maipakita sa survey ang tunay na sentimiento ng taong bayan at hindi magsulong anya ng partikular na agenda. Samantala, naniniwala naman ang mga senador na ang resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay ng CHACHA ay sapat na dahilan upang di madaliin ang panukalang amyendahan ng saligang batas. Pasado na sa Kamara ang Economic Charter Change, samantalang dinidinig pa ito sa isang subcommittee sa Senado. Rosa Licoz, Ayan po mga katambay. Sinagot po sila ng pamahalaan po ng Pulse Asia ang mga mambabatas natin, ang magigiting nating mambabatas mga katambay. Si Kamanong po nagtatanong din sa mga mambabatas natin dapat po ba kayong pagkatiwalaan ng mga Pilipino sa ngayon, mga mambabatas natin lalo sa Kamara? Di po ba? Kayo po yung maraming dapat sagutin sa amin, mga Pilipino. Dahil napakalaki po ng anomalya na nabunyag po sa inyo, mga mambabatas, sa Kamara at sa Senado. Di po ba mga katambay? Parang kailan lang po yung last year na pumutok po ang napakalaking iskandalo at scam na ginagawa po ng Kamara at ng Senado sa kaban ng ating bayan. Di ba? Natuklasan po yan ang ating magaling na si Sasot Rogando, isang analyst at isang magaling na nananaliksik sa kaban ng yaman ng bayan. Ito po yung never na sinagot po. Never po nila sinagot ito. Yung issue po na kanilang ginawang legal na ang kanilang korupsyon, di umano, sa kaban ng yaman, sa pangunguna po ng paggawa po ng batas para sa kanila, protector o protection sa kanilang pondo, ang dating senador na si Pampilo Lacson, mga katama, sa mahabang panahon po na hindi po sila pwedeng hingan ng resibo kung saan napupunta ang kanilang pondo at hindi sila pwedeng basta-basta i-audit dahil wala nga silang resibo. At tanging pirma lang ang kanilang pwede ibigay sa COA. Yun lang po kung paano nila inubos o ginasta ang kanilang pondo sa loob ng 12 buwan. Yan po ang napakalaking issue na never po nilang binubuksan sa mga Pilipino. Never nilang ino-open ang kanilang libro, ang kanilang accounting, kung paano nila ninulustay di umano. Yan pa mismo sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Hinahamon po yan
Di ba ba? Hinahamon pa sila. Lagi ko, paulit-ulit ko po sinasabi sa aking vlog na lagi po silang hinahamon ni dating Pangulong Duterte na i-open the book. Pati siya mismo, nung pagiging mayor niya at presidente, i-open din niya kanyang libro sa mga Pilipino kung paano ginamit ni Pangulong Duterte ang pondo ng bayan. Pero sila, di ko mambibig. Di ba? Sinabihan pa nga sila ni dating presidente, di ba? Rotten na konstitusyon, pinakabulok na konstitusyon sa Pilipinas. Rotten, di ba? Ang Kamara at Senado. Pero di ko mambibig. Pero ano ginawa nila? Yan, ginipit po nila. Lalo po ang istasyon ni Kibuloy, mga katambay, nadamay na. Di po ba? Kaya, paano natin pagtitiwalaan ito, mga katambay? Kahit ano po ang gawin nito po na pagpapabango, pag-angat sa konstitusyon ng Kamara, gising na po ang mga tao. Mismo mga tao na, di ba? Pero pagpapabor po yung survey sa kanila, pinaniniwalaan po nila ang Pulse Asia, mga katambay. Pero pag hindi po papabor sa kanila, may anomalya na. Ganun po katindi. Bakit po kaya hindi po tayo mag-request, mga kabayan, na magpa-survey naman itong mga survey company natin sa Pilipinas, lalo itong Pulse Asia, na tanungin po at i-survey kung kailangan o gusto ng mga Pilipino na i-open ang libro ng mga mambabatas, lalo ang Kamara at Senado, i-open at hingan po ng resibo kung paano po nila ginagastos o ginagamit ang pondo po ng bayan taon-taon. Di ba? Magpa-survey din po ang Pulse Asia. Kung tanungin ng mga Pilipino kung payag ba sila na ibuksan ng mga senador at ng mga congressman natin ang kanilang libro sa paghawak ng budget o hindi. Oo, hindi lang. Di ba mga katambay? Di ba? Tanungin din natin sila. Tayong mga Pilipino, i-survey din natin ang ating mga mambabatas. Hindi puro sila lang. Di ba? Dahil paano mo pagkakatiwalaan ng balangkasin ng saligang batas ng 1987 Constitution kung ganyan ang ginagawa nila sa kaperahan ng mga Pilipino ng Kamara na hindi nila maipaliwanag di umano kung paano nila ginagastos. Hindi sila nagpapakita sa atin kung paano nila ginagastos ang pera ng bayan, di ba? Na sobra-sobra, extraordinary di umano. Di ba? Kahit si Kamanong, hindi nga magtitiwala, di ba? Na pagtitiwalaan mo ang batas ng Pilipinas na dito sa mga congressman natin ngayon, na hindi natin masigurado kung sila ba nagsasabi ng totoo sa atin. Dahil mismo yung pera kung paano nila hawakan, hindi naman sila nagiging tapat sa atin. Di ba? Dahil doon sa natuklasan na bilyon-bilyon, daan-daang milyon ay nahawakan nila. Walang resibo. Di ba? Hindi sila pwede magpasa ng resibo at hindi sila pwede hinga ng resibo. Hindi mo yun. Ganon katindi. Tapos sasabihin nyo na dapat sila pagkatiwalaan dahil sila konstitusyon. Di ba? Di ba taong bayan na nagluluklok sa inyo? Di ba? Para kayong maging konstitusyon na sinasabi nyo. Di ba mga tambay? Hiyang-hiya naman tayo sa kanila, sa mga congressman na tumutuligsa sa taong bayan na nagsalita na mismo na ayaw nila na sa ngayon, sa panahon ngayon, sa mga darating na panahon, siguro, baka po pwede. Pero sa panahon po ninyo, hindi po pumapayag ang majority ng Pilipino na balangkasin nyo po ang saligang batas ng 1987. Kahit sabihin nyo yung provision lang ng ekonomiya ang kailangan, hindi rin. Dahil mahirap na po kayo pagkatiwalaan ngayon. Di umano. Sa komento ni Kamanong. Di po ba? Dahil mismong yung kaban ng yaman na hinahawakan nyo, hindi nyo maipaliwanag at hindi nyo sinasagot ng napakatagal ng panahon. Ilang buwan na yung issue na yan. Never nyo pong tinalakay yan sa amin. Di po ba? Magbukas muna po kayo ng libro para po kayo pagkatiwalaan namin ng taong bayan. Buksan nyo po ang libro nyo. Ang mga budget, mga pondo nyo ng mahabang panahon. Pakita nyo po sa sambayan ng Pilipino, mga congressman, mga senador, para po magbalik ang tiwala namin sa inyo. Di po mga katambay? Kayo po, ano po masasabi nyo mga katambay? Komento ni Kamanong to. Ano naman po ang komento nyo sa magigiting nating mambabatas mga katambay? Yan lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa mga magigiting
na mga mambabatas natin na tinutuligsa ang Pulse Asia, mga katambay. Muli po, si Kamano po, lagi nag-iiwan. Mahalin natin ating bansa. Pero sa digmaan, hindi natin kayang idigma ang ating bansa. Wala tayong gamit. Kailangan natin pakikipag-usap muna. Tok muna. Paalam mga katambay at babangon pa tayo muli. Hintay-hintay lang po. May pag-asa pa tayong makabangon. Paalam. Bye-bye.